Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KAIP Level 1 Unit 13, last part na tayo, Culture and Information, Munhwawa Jongbo. So, tingnan natin yung title ng article natin, 한국의 대중교통 수단. Again, ano yung 수단? System or method. Ayan. Tapos, 대중교통 is transportation. So, ibig sabihin na itong title natin, Korea's mode of transportation. Yan. So, tingnan natin yung article natin. Babasahin ko muna lahat. 한국에는 대중교통 수단이 많습니다. 시내버스, 광역버스, 시외버스, 지하철, 택시, 고속버스, 기차가 있습니다. 사람들이 도시 안에서 이동할 때에는 시내버스, 지하철, 택시를 탑니다. 도시 밖으로 나갈 때에는 지하철을 타거나 광역버스, 시외버스를 탑니다. 먼 곳에 갈 때에는 기차나 고속버스를 탑니다. bulol ako sa part na to. 한국에는 교통카드가 있어서 버스, 지하철, 택시를 탈 때 편리합니다. So, ano ibig sabihin yan? First sentence, 한국에는 대중교통수단이 많습니다. Sa Korea daw, in Korea, many 대중교통수단, mode of transportation. So, there's a lot of mode of transportation in Korea. Shine-bus, so binanggit niya na dito sa second sentence kung ano-ano yung mga pwede mong masakyan sa Korea. So, shine-bus, ibig sabihin, city bus or pwede ding mall bus. So, yung ibig sabihin niyan, yung mga yung route niya is maiksi lang. So, from town to town, ganyan. Ay, from town to town. Within that small, range of distance. So, shine bus. Pag tinranslate mo siya in English, city bus. And then, 광역 bus or 시외 bus. So, ito, kapag 광역 kasi, ibig sabihin wide area, yung malalakihan yung sakop. So, pwede din siyang matranslate sa metropolitan. So, pag metropolitan kasi, di ba, malawak yung lugar na yon, no? So, 광역 bus, or 시외 bus. So, pwedeng 광역 bus yung tawag, pwede ding 시외 bus yung tawag. 시외 bus, ano ba yung 시외 bus? Ito na yung from city to city, intercity bus. Yan yung tawag sa English. So, for example, Gimpo-shi. So, from Gimpo City to Seoul City, yan, may bus ka na masasakyan yan. Umiikot siya sa Gimpo, tapos sa Seoul, balik sa Gimpo, ayan. 지하철, again, subway. taxi. 고속버스, 고속 means express. So, express bus. 기차가 있습니다, train. So, ano-ano yung mga yon? 1, 2, yan, 2, 3, 4, 5, 6. Meron silang 6. So, next, 사람들이 도시 안에서 이동할 때는 시내버스, 지하철, 택시를 탑니다. So, yung mga tao daw, kapag sa loob ng city, mag-move, halimbawa doon sila magpabalik-balik. So, ano yung mga sasakyan? Shine-bus. Yan. So, city bus, or pwede ding subway, pwede ding taxi. Tapos, 도시 밖으로 나갈 때에는 kapag daw sa labas na ng city, yan. So, ano na yung sasakyan nila? 지하철을 타거나, so ride a subway or, so yung na dyan is or. So, ride a subway or 광역버스 아니면 시외버스 탑니다. So, ito daw yung mga pwedeng sakyan kapag sa labas na ng city yung punta mo. Subway or yung ating mga intercity bus. Next, 먼 곳에 갈 때에는, 먼 means 멀다, from the word 멀다. So, 먼 곳에 means far places. So, para naman sa mga malalayong lugar, kapag pupunta ka doon, ano yung mga sasakyan mo? 기차나, so, train or 고속버스를 탑니다. Express bus. So, it's either train or express bus yung sasakyan mo kapag malalayo na yung lugar mo. So, for example, Seoul to Busan. Ayan. Seoul to Gyeongju. Yun.
So, meron tayong mga Gosok bus or express bus. Or, sakay tayo ng Gicha, KTX. Ayan. 한국에는 교통카드가 있어서, so sa Korea daw, in Korea, 교통카드, transportation card, 있어서. So there is a transportation card in Korea. That's why bus, 지하철, so bus, 지하철, subway, taxi, 탈 때. So when you're riding a bus, subway or taxi, 편리합니다. Ano yung 편리? Convenient. Okay? Yan. Convenient daw ang sumakay ng bus, subway at taxi. Bakit? Kasi meron silang tinatawag na 교통카드, transportation card. Yan. So, sa atin sa Pilipinas, alam ko meron na din. Diba? Pero hindi pa ata nangyayari yung pwedeng gamitin sa taxi, pwede din gamitin sa bus, then pwede din gamitin sa subway or sa tren. So, sa kanila kasi pwede. One card para dito sa tatlong to. Yan. So, tingnan natin, sagutan natin tong questions. Number 1. 한국의 대중교통수단은 무엇이 있어요? So, 무엇, ano daw ang meron na mga mode of transportation sa Korea? So, asan yon? Binanggit yon sa second sentence. So, yan, inisa-isa niya, no? Yan. 기차가 있습니다. So, pwedeng ito na yung sagot natin sa number 1. So, papalitan na lang natin yung 습니다 ng 어요, 있어요. Yan. Number 2. 한국 사람들이 먼 곳에 갈 때 무엇을 타요? So, yung mga Koreans daw, kapag sa malalayong lugar ang punta, ano ang sasakyan? 먼 곳. Asa na yun? Ito. 먼 곳에 갈 때 기차나 고속버스를 탑니다. So, si 탑니다, gawin mo lang na tayo. Ayan. So, yan yung sagot sa number 2. Then, number 3. 여러분은 주로 무엇을 타요? How about you? So, ano daw yung usually yung sinasakyan mo? Yan. So, opinion ulit yung sa number 3. So, iba-iba per person ang sagot. So, that's for our culture and information ng Unit 13. So, punta tayo ngayon sa pronunciation at saka vocabulary review. Barang pronunciation. So, basahin ko, no? 어떻게? 버스 정류장. Ayan. So, yung spelling niya, 정류장. Pero pag pinronounce mo na siya, 정류장. 버스 정류장. Okay, so same dito. 어떻게. 어떻게. nagiging 어떻게. Number 3. 지하철역. So, ano nangyayari? 지하철역. Okay, so nagiging L. So, instead of 지하철역, naging 지하철역. Next, sabi ni Ga, 학교에 어떻게 가요? 버스로 가요. Number 2, 어디에 가요? 버스 정류장에 가요. Number 3, 여기에서 지하철역까지 어떻게 가요? 걸어서 가요. 가까워요. Ayan. So, ano yung mga nandito, no? Si 어떻게. Tapos, 정류장. Yung sasabihin natin dapat 정류장. Tapos dito, 지하철역. 지하철역까지. Ayan. So, punta tayo sa vocabulary. Now, for the vocabulary, mga natutunan natin sa Unit 13 na words. 자동차, car. bus, taxi. 자전거, bike, 지하철, subway, otobai. So, autobike or scooter. 정류장, station, bus station usually. 공항, airport, 비행기, airplane. 지하철역, subway station. 기차역, train station. 기차, train. 고속버스 terminal. So, yung express bus terminal. 고속버스, express bus, 환전하다, to exchange. Okay, money. Ibig sabihin, magpapalit ng pera. Okay, 환전하다, to exchange money. 소포, parcel, mga ipapadala. 남산, pangalan ng lugar. 힘들다, mahirap. Namsan Seoul Tower. So, hard sa English, no? Mahirap sa atin sa Tagalog. Hindi yung poor na mahirap na. Yan. Namsan Seoul Tower, pangalan ulit yan nung attraction.
전망대. So 전망대 is observatory. Cable car, cable car. So that's for Unit 13 ng Level 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.